Magandang hapon po sa inyong lahat. Hi! Na-miss ko na po kayo. 2 linggo na. Pero syempre, nandito na naman tayo para iparating ko sa inyo ang ating pong The Capital Report. Ang ating pong pag-uulat sa mga kaganapan, mga naganap at magaganap pa dito sa ating minamahal na lungsod ng Maynila. Okay! Meron po tayong bagong pakulo na parang ano siya, no, honey quiz pa rin siya, pero ibang style ang gagawin natin ngayon. Nabubulol ako, palibasa 2 linggo na nakalipas no. So ibang style naman ang gagawin natin ngayon, okay? Pero bago ko i-explain sa inyo yung ating gagawing honey quiz, gusto ko muna ipakita sa inyo yung mga nagsipagpanalo sa ating nakaraang honey quiz. Yan. So yan po, finally, natanggap na nila ang kanilang mga gift pack. Muntik nang makalimutan. Congratulations po sa lahat ng mga nagsipagwagi sa ating honey quiz na ginanap po natin before Chinese New Year. Nag-enjoy ba kayo yung atin pong capital report nung February 2 ba yun, KR? First week of February. Kasi nagkaroon po tayo ng bisita, si Dr. Anthony Pugoso, na isang feng shui expert, at marami pong mga phone-in at saka mga live questions na ibinato po sa kanya. Kahit ako po ay marami akong tinanong sa kanya. Kaya para maging exciting din ang ating araw ngayon, no, ang ating pagbabalita, iibahin natin ng konti yung ating pong honey quiz. So ngayon pa lang bibigyan ko na kayo ng tip. Okay. Di ba habang nanonood kayo ng ating live The Capital Report ay nagko-comment kayo. Since ang inyo pong punong lungsod or si Dr. Hani Lacuna po, tuwing sasapit ang Pebrero ay may hugot line. Okay, may hugot line po ako na sinasabi na may koneksyon sa Valentine's Day. Okay. Halimbawa po, last year, kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi ko po noon ay, nung unang naghugot lines ako, ang sinabi ko ay, kung magmamahal kayo, wag mahal na mahal. Para pag nasaktan, hindi masakit na masakit. Something like that. Yun yung hugot line. Tapos ngayong taon naman, ang dami nakarelate. Dahil ang sinabi ko ay, aanhin pa ang tiwala kung ang bawat hinala ay tumatama. Something like that. Okay. Uy, diba? Bato-bato sa langit. Alam mo, ang dami-daming nag-react nun. Karamihan, kalalakihan. Diba? Diba? Sana naman mga violent reaction. So ngayon, yung ating honey quiz, okay, iniimbitahan ko kayong lahat na mag-isip ng the best hugot lines na maiisip nyo. Diba? Hindi po yung yung pangkaraniwan na hugot lines na nababasa po ninyo, okay? Isip po kayo ng magandang hugot lines. Pipili po tayo ng 10. Tama ba yun? Pipili po kami ng 10 na pinakamagandang hugot lines. Ang pakiusap lang po namin, sana wag po yung may hindi magandang kahulugan o wag ho sanang bastos ang kahulugan ng inyong hugot lines. Para naman, iba naman na ang take natin ngayon sa ating honey quiz. So, wala tayong question and answer. Ngayong araw na to, pipili lang kami ng 10 makakapag-submit ng the best hugot lines. Para sa amin yun po ay ipopost po namin, ipapakita po namin, at kung sino man po yung mga napili namin, sila po magkakamit ng atin pong inaabangan na gift pack. Walang kamatayang gift pack. So ngayon pa lang mag-isip na kayo habang ako po ay nagbabalita. May nag-comment na agad? I-comment na nyo. Pwede na kayo mag-start mag-comment ng best hugot lines nyo. Okay?
para kahit papaano nakakapamili na rin kami. Para bago magtapos ang ating pong The Capital Report, nakapamili na po kami ng 10 pinakamagandang hugot lines. Okay? Titingnan ko rin ha. Titingnan ko kung ano, titingnan ko rin kung maganda nga yung hugot lines na yon, diba? Okay. So, as usual, magsa-start po tayo sa mga balitang pangkalusugan. Napakagandang balita dahil pababa na ng pababa ang ating pong kaso ng mga COVID. Sa araw na ito, ang naitala lang po natin ay 5 active cases ng COVID. Wala pong namatay. So, napakagandang balita po yan talaga sa ating lahat. So, patuloy lang po natin ang ating ibayong pag-iingat, lalo na po sa ating mga senior citizens, okay, mga buntis, yung mga immunocompromised. Iba yung ingat lamang po kung kinakailangan po ninyong mag-face mask pa rin. May mga nakikita pa rin po ako naka-face mask. Mas maigi po kung mas komportable po kayo, lalo na pag pupunta po kayo sa mga matataong lugar, gawin po ninyo yon para na rin po yun sa proteksyon nyo. At kung maaari, kung meron po kayong nararamdamang hindi maganda sa inyong pangangatawan, stay at home na lang po tayo. Magpagaling po muna tayo nang sa gayon hindi po lumala ang atin pong sakit at hindi rin po tayo makahawa ng ibang tao. So magandang palita po yan. Ang atin pong COVID-19 updates, pababa na ng pababa. Okay. Another update naman ngayon, patungkol po sa mga trabaho. Sa araw na po ito ay meron po tayo nagaganap na mega job fair, di ba? Meron po tayong mega job fair na ongoing dyan po sa Robinsons, Manila, sa Midtown Atrium. Ngayon pong araw na to at bukas, Friday and Saturday. Magsisimula po ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi. Kaya inaanyayahan po natin ang atin po mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila. Pero syempre, ito naman po ay bukas sa lahat. Na pumunta po kayo sa Robinsons, Manila, Midtown Atrium para sa atin pong mega job fair. Ito po ay in partnership with Robinsons Mall. And of course, ang atin pong laging reminder, be in your casual attire, yung komportable po kayo. Huwag naman po shorts, okay? Huwag naman po sando, masyado na huyang casual. Siyempre po nag-a-apply po tayo ng trabaho, kahit po sinabi natin casual, dapat naman po ay presentable. Tandaan po ninyo, kahit po sabihin natin na hindi naman po tayo dapat mapanghusga, siyempre yung unang, ano ba tawag doon? First impression na dapat ibibigay po natin sa ating ina-applyan ay maganda. Ibig sabihin po, talagang pinaghandaan nyo po yung interview na gagawin sa inyo. So, be in casual attire at least 30 minutes before your interview. Magdala po kayo ng kahit 10 resume or biodata. Okay? Kasi syempre, hindi lang naman isang gusto nyo applyan. Para mas marami po kayong tsansa na matanggap po o hired on the spot. Mas marami po kayong resume, mas marami po kayong pag-a-applyan, mas maigi po. Bring your own ball pen. Of course, sana po nakakain na kayo. Although mall yan. Siyempre, maraming kainan dyan, di ba? So, kumain na po kayo. Nang sa gayon, may laman ng tiyan nyo, hindi kayo himatayin. At saka, relax lang po kayo. Relax lang po kayo. Yun po ang pinaka-importante. Huwag po kayo ninervyusin. Nang sa gayon po ay may bati portion agad. Hi, Attorney Buko! Hello! So, yun lamang po. Meron po tayong mega job fair sa araw na ito. As of February 22, gusto ko lang po ibalita sa inyo na napakarami na po nating na-hire on the spot. Nasa 647 na. Marami na rin pong tayong placement report galing po sa ating mga employers. Nasa 690. Ang Joyride po ay patuloy pong tumutulong sa atin. Para naman sa ating mga senior citizens ay patuloy pa rin po ang programa natin ng pagbibigay ng trabaho sa ating mga senior citizens at mga PWD sa ating mga food chain po. Maraming salamat Shakey's, Jollibee, and McDonald's. And of course, yung ating pong GIP, patuloy pa rin po yung government internship program natin, SPES, meron pa rin po. At
tupad. Yung tupad po natin under the tupad program ay nakakapagbigay na po tayo ng trabaho sa 280 na katao. All in all, from January 1 hanggang ngayon, February 23, ay nakapagtala na po tayo ng 2,461 job opportunities or nabigyan po natin ng trabaho. So, congratulations po sa inyong lahat at maraming salamat po sa PESO. Napakasipag po ng lahat ng kawani ng PESO. Siyempre sa pamumuno ni Director Fernan Bermejo. And siyempre, during our weekly program, yung Kalinga sa Maynila program, meron din po tayong Kalinga sa Maynila Job Fair. Ito po ay dinadala natin, alam naman po ninyo, yung Kalinga sa Maynila program natin, ginagawa ho natin yung kada Miyerkules. In fact, noon pong February 7 at ngayon lang Wednesday, February 21, ay nagkaroon po tayo ng Kalinga sa Maynila sa District 3 and District 4. At doon po ay may mga na-hire on the spot din po tayo. Dahil po sa Kalinga sa Maynila program, kung hindi pa rin po nyo alam, ano ba yung Kalinga sa Maynila program? Ito po ay isang programa ng inyong pamahalaan na kung saan kami po mismo ang bumababa sa inyo pong mga barangay para dalhin po ang mga serbisyo na madalas nyong pinupuntahan sa City Hall. So, ano ho ba itong mga serbisyong ito? Siyempre, yun pong mga serbisyo sa OSCA, yung pagbibigay po ng mga senior citizens booklet, pag-apply po sa senior citizens ID, pag-update po ng ating mga listahan ng senior citizens, pagpa-follow up po dun sa mga benepisyo na binibigay natin, kagaya po ng mga allowances. Tapos doon naman po sa mga nag-a-apply ng solo parents ID at saka persons with disability ID under MDSW. Pag may concerns po kayo patungkol sa inyong mga birth certificate, marriage certificate, death certificate under civil registry, ang pagpapalinis ng inyong lugar under DPS, of course. Tapos po ang pagbabakuna sa inyong mga alagang hayop under Veterinary Inspection Board. Ang atin pong libreng konsultahan, pati na gamot under Manila Health Department. And of course, yung nabanggit ko na nga po kanina, ang atin pong Kalinga Job Fair under PESO. Kung meron po kayong mga pinapagawang mga kalye at pagpapailaw po ng kalye under Department of Engineering at City Electrician's Office. And of course, doon po sa may mga problema sa kanilang mga lisensya, nahuli po under MTPB. Ang pagpapaalala po sa atin ng MPD sa mga pinagbabawal po dito sa ating lungsod. Pagpapaalala po ng kung ano po yung hindi dapat nangyayari sa ating lungsod. Ang BFP po, Manila, na nagpapaalala po ng mga para makaiwas tayo sa kahit anumang sunog. So, yan po ang mga serbisyo na lagi pong o kadalasang idinudulog sa ating pong City Hall. Kami na po nagpupunta sa inyong mga barangay, una-una para makausap po namin kayo. Nasa kayo naman po maramdaman nyo ang tunay na kalinga na ibinibigay po ng inyong pamahalaan. Ito rin po ang aming paraan para iparamdam namin sa inyo ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa pagtitiwala, suporta ninyo sa ating lungsod. Of course, kasama na rin po namin ngayon, nakalimutan ko sabihin, yung pag-a-apply po for yung atin pong Philippine ID. So, kasama na rin po natin ang Philippine Statistics Office. So, kung sino po ang wala pang mga Philippine ID, ay pwede rin po kayong tumungo sa ating Kalinga sa Manila program. Next Wednesday po, may Kalinga na naman po tayo, District 5. Ito po ay gaganapin February 28. 8 a.m. po ang simula ng ating ugnayan. Okay? Yan po ay magaganap sa Malate, sa Singalong Street. At sakop po nito ang Barangay 722, 723, 724, 742, 743, and 744. Ngayon, ang tanong, kasi nagbibigay po kami ng mga imbitasyon. Okay? So, lahat po ng mga head ng mga pamilya sa mga barangay na ito ay nakakatanggap po ng imbitasyon.
So sa mismong ugnayan po, kung sino lang ang may imbitasyon, sila lang po ang kasama sa ugnayan natin. Ugnayan lang po yan, okay? Pero pag nagbukas po tayo ng ating mga booth or help desk, kahit po hindi kayo kasama sa ating ugnayan, maaari po kayong tumungo dito sa mga help desk na to. Ibig sabihin po, ito po ay bukas para sa lahat. Hindi lamang po dun sa mga barangay ng kung saan po tayo may ugnayan. So again, iniimbitahan po natin ang atin pong mga kababayan sa mga nabanggit kong lugar, dyan po sa Singalong. Magkita-kita po tayo next Wednesday sa atin pong Kalinga sa Maynila program. Okay. No, February 12 to 17 po, syempre, in time for Valentine's, okay, ay nagkaroon po tayo ng Maynila. Ito po ay in-announce ko na makailang beses na kung saan po ang Cartilla sa Maynila ay punong-puno ng saya. Dahil nga po, yung dati pong Maynilab na ginagawa natin sa Mehan Garden ay ginawa na po natin dito sa Cartilla para po mas madali pong mapuntahan ang ating mga kababayan. At syempre, parang kilala ko yata yung nandiyan sa picture. Parang mga empleyado ng Manila City Hall na kung saan nagkaroon po tayo ng mga food stalls. Okay? I think meron din po tayong mga banda doon na nag-serenade. Okay, okay. So marami pong mga pamilya nagpunta doon noong ating most recent Maynila. At marami po tayong natulungan or job generated po, 88 ang na-generate nating trabaho. And of course, ang atin pong mga nakasamang mga merchants na noong buong ng Maynila ay nasa 32. So malaki-laki rin pong kinita ng lungsod ng Maynila sa atin pong annual na Maynila. Memories that last forever. Ang pinakamaganda po dito ay syempre nakapagdiwang po kayo ng araw ng mga puso kasama pong inyong mga pamilya kasi open to all, 'di ba? Hindi lang po sa mga magsiiro, tama ba 'yon? Kundi sa buong pamilya. Ayan, ang sarap-sarap naman, 'di ba? Ang dami-daming foods na ihinanda during the recent Maynilab. Okay. Bago po yung Maynilab, kasi yung Maynilab February 12 to 17, nagkaroon din po tayo ng napakadaming celebration in time for the Chinese New Year. Kasi yung Chinese New Year po ay February 10. Pero prior to February 10 ay sunod-sunod na po ang mga activities na naganap dito sa lungsod ng Maynila. Alam naman po ninyo na ang lungsod ng Maynila ang tahanan ng world's oldest Chinatown. So, yung Chinatown po sa atin, dyan sa Binondo, ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Kaya nga po, dinarayo ito hindi lamang pagpanahon ng Chinese New Year, kundi araw-araw marami po tayong mga bisita na pumupunta dyan, lalong-lalo na po para matry ang iba't ibang mga ino-offer na pagkain dyan. Kung kayo po ay mahilig sa mga food crawl, yan, maganda pong bisitahin nyo ang ating Chinatown dahil napakarami pong masasarap na pagkain na pwede kayong tikman pag pumunta po kayo dyan sa Binondo. So, nagsimula po tayo, syempre, February 1, kung hindi ako nagkakamali, lighting ng Prosperity Tree para to start the Chinese New Year. And of course, yung ating pong traditional na eye dotting sa ating pong during the Lion and Dragon Dance. Of course, ang ating pong Filipino-Chinese community ay namigay din po ng mga tikoy. Ano bang significance ng tikoy? Yun daw po ay yung para tumibay ang samahan ng pamilya. Kasi di ba malagkit yung tikoy. Kaya po talaga nagkalat ang tikoy na pinamimigay po ng ating Filipino-Chinese community. At marami po tayong nabigyan ng tikoy. At of course, yan po, naganap din po yung ating annual, before the annual Chinese parade na ginawa po sa Binondo, yung ating New Year, Chinese New Year countdown ng February 9. Naku po, napakaganda ng fireworks. Diba? Napakaganda ng fireworks noong
countdown sa Chinese New Year. 12 minutes po yan. Wala ba tayo? Yan, nakita nyo? Napakaganda po. I missed that. Oo, na-miss ko po yung ating napakagandang fireworks display sa may Jones Bridge po and Binondo Intramuros Bridge. Makikita nyo po yan. 12 minutes po yan. Maraming salamat po sa nag-sponsor ng ating fireworks display. Okay? Ang dami-dami nga daw pong tao noong ating countdown sa Chinese New Year. Ayan. Ganda, no? At nung sumunod na araw, okay, nagtapos po ang ating Chinese New Year celebration sa isang parade naman na ginanap po sa buong kahabaan ng Binondo. So, syempre, kasama po natin dyan si Vice Mayor Yul Servo Nieto, Congressman Joel Chu, ang atin pong 6 na mga konsihal. Okay? Ang Consul General ng Embassy of the Philippine People's Republic of China, Malaysian Ambassador, kasama din po natin. Kingdom of Thailand to the Philippines Ambassador, kasama din po natin. Ang atin pong FFCCII President, si Dr. Cecilio Pedro, members ng City Council, again, nabanggit ko, District 3, and of course, ang ating pong mga department heads, at mga representative po ng iba't ibang mga organization dito sa Pilipinas. So, napakasaya po ng Chinese New Year celebration dito po sa lungsod ng Maynila. Kasi tayo lang meron yan Tayo lang po ang meron yan. Tapos po, syempre, yun na nga, yung Filipino-Chinese Solidarity Parade po na ginanap. Nagsimula po ito sa post office at nagtapos po sa Lucky Chinatown. Okay, hindi pa dyan nagtapos. Noong February 18 naman, nagkaroon tayo ng Philippine-China Cultural Lantern Festival. Ito naman po ay ginanap sa Luneta. Again, kasama po natin si City Administrator Bernie Ang ating pong Chinese Ambassador to the Philippines, ang ating pong FFCCII President, Dr. Cecilio Pedro, at iba-iba pong mga Filipino-Chinese organization. So, tuloy-tuloy po talaga ang ating naging parang week-long celebration ng Chinese New Year. Ang tanong, Mayor, hindi ka namin naramdaman nung Chinese New Year. Sabi niya, nasaan ka ba? Saan ka ba nagtungo? Ipagpaumanhin na po ninyo. Dahil po ang inyo pong Mayor ay naimbitahan sa Harvard, sa Boston, Massachusetts, para magsalita po doon sa ginawa nila o sa taunang ginagawa nilang H-Pair Harvard Conference. Ano ba yung H-Pair? Yun po yung Harvard Program for Asian and International Relations. So, yan po. Ayan. So, napasubo po. Napasubo po ang ating English. Buti na lang ho, hindi nila napansin na dumudugo ng ilong ko kasi sa tenga na po lumalabas. Hindi po. Tayo po ay naimbitahan ng H-Pair upang magsalita po sa harap ng mga iba't ibang mga mag-aaral ng iba't ibang mga bansa sa Asia na dumadalo po sa taunang H-Pair Conference. So, ang mga delegation po ay nanggaling excuse me po, para ako sa Pilipinas. Meron pong mga delegates po coming from the Philippines, mga nasa 20 plus po sila. Tapos po may galing po sa China, sa Singapore, sa Thailand, sa Vietnam, sa India, sa Hong Kong, sa Kazakhstan, 'di ba? Meron din. At iba pa pong mga bansa. So, tayo po ay naimbitahang magsalita doon po sa tinatawag nilang fireside chat. Sabi ko, ano ba yung fireside chat na yan na sinasabi nila? Yun po ay yung mga parang
question and answer portion po na kung saan meron po silang mga katanungang ihinanda para sa inyong lingkod patungkol po sa ating lungsod, of course, patungkol din po sa akin, at patungkol din po sa kung ano ang gusto nating mangyari sa ating lungsod sa mga susunod na taon. Mga issues po patungkol sa City of Manila. So, syempre, una-una po dyan, pinadescribe po nila ang Manila. Okay, pinadescribe po nilang Manila sa akin. Okay, tapos tinanong po nila kung yung transition ko from being a doctor to a public servant. Tapos tinanong din po nila sa atin kung may mga issues ho ba tayo dito sa ating lungsod ng wealth inequality, gender equality issues, yung mga peace and order issues, at kung ano-ano pa. At tinanong din po nila sa atin kung ano masasabi natin tungkol sa gender equality, etc. At kung ano po yung mga pangarap natin para sa ating lungsod. So yan po, dinaluhan po yan siguro ng yung buo pong conference ay dinaluhan ng mga around 300 delegates. Pero yung mismong talk po na ginawa ko, siguro mga 100 plus delegates po ang 150 delegates po ang nag-attend yan. Kaya, alam nyo po, sa totoo lang, nervyos na ako niyan. Yan po talaga. Yan po ang katotohanan. Pero, napaka-gracious naman po ng aking mga audience, ng mga delegates. Hindi naman po nila ako pinahirapan. Okay? At ang nakakatuwa po, pagkatapos pa nung mismong talk ko, ay marami pa rin pong lumapit sa atin para po sa mga personal nilang mga katanungan sa akin. So maraming salamat po sa Harvard H-Pair Conference sa pagbibigay nyo sa akin ng pagkakataon na makapagsalita sa harapan ng mga mag-aaral na ito. Ito po ay isang bagay na hindi ko po makakalimutan. Talaga pong very memorable experience po ito para sa atin. Kaya maraming salamat po. Sana po sa mga naging mga nakinig po sa aking pagsasalita, kahit papaano po ay may napulot kayo na po pwede nyo pong magamit sa pagbalik nyo sa inyong mga bansa. At sana po kahit papaano ay mas nakilala nyo po ang City of Manila. So, ayan po. Ayan. Yan ang aking Harvard experience. It's, Princess? Chaotic happiness ang nangyari sa akin. Kasi sa totoo lamang po, bago po ako magsalita, 2 days bago ako magsalita, walang pwedeng kumausap sa akin. Oo. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. In love ako noon, di ba? Opo. Nervyos ako. Pero, nung matapos na po yun, ay talaga naman, natulog ako ulit sa sobrang pagod. Hindi. Pero, maraming salamat din po sa lahat ng mga nakasama ko. Ang grabe ang kanilang moral support sa akin. Lahat po sila naniniwala na kaya ko. Kahit galit na ako dahil sabi ko nga, palibasa, hindi kayo magsasalita, kaya para sa inyo, madali lang. Pero maraming salamat po. Special mention po, of course, kay Attorney Princess Abante, na siya po ang punong abala sa pakikipag-coordinate, of course, at paggagawa po niya, sila Chief of Staff po, Josue Santiago, at syempre sa pamilya ko po na nandun po. Maraming salamat po sa inyong tiwala na kaya ko pala. Diyos, diba? Okay. Tapos na ba? Ang bilis meron na bang mga, hindi pa naman tapos. Kasi syempre marami po tayong mga important announcements. Okay. Naku naman, Mayor, ang aga mo naman nag-announce. Syempre, kasi maaga ho natin itong pinaghahandaan. Alam nyo, ito po mga i-announce ko sa inyong events
meron pong malapit na. So, unahin ko muna yung malapit na ha. Una-una po, sa February 29, that is next Thursday, ay magkakaroon po tayo ng Obrang Manileño dyan po sa Cartilla ng Katipunan. Ano ba tong Obrang Manileño? Ito po ay isang paraan para ano bang tawag doon? Mapakita natin ang talento ng mga Manileño, hindi lamang po sa mga kapwa Manileño, kundi sa ating mga karatig lungsod. Ito po ay may 5 category. Pinagsama-sama, di ba? Yung galing ng mga Manileño. Una-una po yung Tintang Manileño. Okay? Ano ba yung Tintang Manileño? Yan yung di ba, pagalingan magpatato. Yan, okay. Alam nyo ba na napakarami ho nating magagaling na tattoo artist dito sa City of Manila. So, ina-advertise naman po namin yan o nilalabas naman po natin sa ating MPIO page at saka sa Liga ng Barangay. Ito pong mga iba't ibang kasapi po ng Obrang Manileño. And then, meron po tayong Lara Juan. Okay? And then, meron din po tayong Guhit Pinta. Meron din po tayong Sayawit. At saka yung Sine Cartilla. So, sa pangalan pa lang niyan, alam nyo na po na talagang very cultural magaganap po sa February 29. Siyempre, magsisimula po ito na alas 8 ng umaga hanggang sa gabi po. Okay. Yung Tintang Manileño, first time pa lang po yung mangyayari dito na mismo ang City of Manila ang lumapit sa ating tattoo artist community para ipakita ang kanilang galing talaga sa larangan ng pagtatattoo. Para rin to ipakita o tanggalin yung stigma na kapag nagpatattoo ka di ba? Parang may ibang hindi magandang stigma yung pagpapatattoo. Pero ang pagpapatattoo art din yan di ba? Body art ika nga. Ayan. O, para sa kaalaman nyo nakikita naman ninyo ang inyo pong alkalde may mga tattoo rin po, di ba? Pag nakikita nyo po ako sa iba kong mga kasuotan, meron po kayong at ang nagtattoo po sa akin ay taga Maynila. Ayan po. Hi Pablo. Ayan. Maraming salamat po kay Pablo. Okay, siya po ang nagtattoo kay Doktora Hani Lacuna. Alam niyo po yung tattoo ko po, may mga ibig sabihin po yan na very significant po sa buhay ni Doktora Hani Lacuna. Hindi po yan parang, ay naisip ko lang ganyan. Yan po ay pagpapaalala sa akin ng mga significant events po sa aking buhay. Parang sinabi mo ang dami, no? Di ba? Anyway, minsan ko nga matanong ko, ilan ang tattoo ni Doktora Hani Lacuna? Okay. Okay. Siyempre, pag sinabi mong sayawit, ano yan? Sayaw at awit o indak at musika. Tapos naman po, yung atin pong Sine Cartilla, siyempre mga movies. Okay, mga movies po yan. So, yon, and of course, yung mga guhit pinta, painting po yan. Ano ba itong mahuhusay na pitik? Photos. Kasi kanina naman ang sinabi, drawing yan. Kaya sabi ko may guhit pinta na, tapos painting pa rin yung ano. Nako, sasali pa kayo dyan KR? Hindi kayo pwede. O yun. So, ang tawag dito, yung Lara Juan, okay, Lara Juan, photography yan. O sige, siguro ano yan, yung magagandang sites dito, no, sa City of Manila. Okay, para po malaman nyo yung mga mechanics, tumunghay lang po kayo sa, ano no? Page po ni DTCam. Page po ng DTCam, page po ng PIO, and ang page po ng Liga ng mga Barangay. So maraming salamat po sa Liga ng mga Barangay at saka sa DTCam for spearheading po itong proyekto na to. In time pa rin ito
Kasi Culture and Arts Month ngayon eh. Celebration po natin. Okay? So again, February 29 po to. Kita-kita po tayo. Magsisimula po ng alas 8 ng umaga. Ano pa ba ang ating i-announce? Okay, mamaya na yung pinakahuli ha. Uulitin ko po, meron po tayong Miss Manila 2024. Okay, isa ba kayo sa susunod na Miss Manila? Ayan po. So, again, mag-antay po kayo na official announcement sa atin pong Miss Manila Facebook page and sa DTCam page. Pero sa ngayon pa lang po, ina-announce na namin kung kayo po sa tingin nyo ay karapat-dapat na tawaging Miss Manila 2024 ay makipag-ugnayan na po kayo sa DTCam at saka sa Miss Manila organization. Okay, so yan po. At, aba, hindi lang Miss Manila, pwede ko na bang i-announce dito? Ang alam ko po, wag muna. Hindi ko muna i-announce. Maliban sa Miss Manila, meron pang isang Manila. Okay, pero sa mga susunod nating broadcast ko na sasabihin kung ano yung isa pang Manila 2024. Kauna-unahan naman yan na Manila 2024. Nakapag-gym ka na ba, AJ? Sa tingin mo ba, pwede ka dyan sa Blank Manila 2024. Okay. Ang isa pa po natin announcement, of course, ay open na rin po. Nananawagan na rin po tayo ng mga entries para sa ating Manila Film Festival for the year 2024. Short film lang po ang gagawin natin ngayon. Okay? 15 to 20 minutes lang po. Hindi ko kagaya ng noong nakaraang taon talagang, ano ba tawag doon? Full feature ba ang tawag doon? Full movie po. Full movie po yun. Ngayon po, short film lang po to. Ang theme po ng ating the Manila Film Festival for the year 2024 is The City of Infinite Possibilities and 1,000 Tales. Okay? City of Infinite Possibilities and 1,000 Tales. Again, ito po ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral ng iba't iba pong mga colleges and universities. Ipadala po ang inyong mga entries sa www.themanilafilmfestival.com. Ang deadline po ng submission ay February 29, 2024. Aba, malapit-lapit na ito. Okay? Deadline of submission of entries is February 29, 2024. Kaya, tinatawagan po ulit namin kayo sa mga gusto, mga mag-aaral o mga colleges and universities na gusto pong sumali sa The Manila Film Festival. Manila in Me. Okay. Yan po ang theme ng ating short film sa The Manila Film Festival. So, ayan po ang ating mga announcement. Pero ang ating huling announcement, mamaya po, magsama-sama tayo, makisaya. Okay? Samahan po natin ang Univercada sa anniversary concert po na gaganapin ngayong alas 6 ng gabi, dyan po sa Kartilya ng Katipunan. Ito po ay anniversary concert na ihahandog ng Viva One anniversary concert sa Maynila. Ngayon pong gabi sa Kartilya ng Katipunan. Kung wala naman po kayong ginagawa, total wala naman pong pasok bukas. Makisaya po kayo, libre po ito. Tumungo lang kayo sa Kartilya ng Katipunan para naman po maging masaya ang simula ng inyong weekend. So, andyan po, makita-kita po tayo. May mga performance po, kagaya nila Laika, Gairano, Jeremy, Tangria, Emilson, at iba pa. Okay, so kita-kits po tayo sa Viva One Anniversary Concert dito po sa lungsod ng Maynila.
6 p.m. Sa Kartilya ng Katipunan. Ayan! Okay! Meron na bang mga nagpadala ng magagandang hugot lines? Meron ba? Ang iksi pala ng The Capital Report natin ngayon. Oh, pero okay lang yun. Ha? 7 lang. 7 pala. Magaganda bang hugot nila? Magaganda? O sige, humabol pa kayo. Meron pa kaming, may 7 na po na napili na hugot lines. Tingnan ko nga kung matatapatan nyo yung hugot line ko. Diba? Basta po, ang usapan po natin, sana po hindi po bastos ang inyong hugot line. At something po nakakaiba ang hugot line nyo. Wala namang specific topic ang hugot line natin, di ba? Pero kasi ang hugot lines, kadalasan yan tungkol sa pag-ibig eh. Di ba? Mga hugot lines. Okay? Nabalitaan po namin, meron daw po kayong hugot line na sa Harvard. Ano ba ang hugot line ko sa Harvard? Manila is Oo. Doon sa Harvard, sabi kong ganon, pinadidescribe po kasi sa akin ang Manila. So, may hugot line po ako doon. Ang sabi ko, so you see, Manila is like a relationship. It's complicated. Yan po ang hugot line ko sa Harvard, diba? Oo. Alam mo kasi, syempre yung audience mo mga bata. So, nanghingi ako ng tip dun sa anak ko. Sabi niya sa akin, Ma'am, dapat magsasalita ka para maging, relatable ka. O magkaroon ka ng, princess? Ma-engage mo sila. Dapat you should, diba? You should speak their language. Parang hindi ka masyadong technical. Sabi lang ganun, huwag ka masyadong yung parang huwag ka masyadong anong tawag nila doon? Yung masyadong yung pagsasalita mo kasi the more ka na masyadong nagpapaka-knowledgeable or anything, mas marami silang ganun ha, ganyan. So, yung during the interview, as much as possible, talagang I tried to talk do sa language na mas makaka-relate sila, di ba? At the same time, syempre nawawala yung kaba ko. So patawa na lang ako ng patawa noon, di ba? Very appreciative naman po yung ating mga audience doon. So, yun ang aking hugot line sa Harvard noon. Okay. O ano na? Pero, alam mo yung mga hugot lines na yan, sa atin lang naman yan nauso eh. Ewan ko kung sa ibang bansa may mga hugot lines na. Alam kaya nila yun na, yung na yan, it's complicated, yung relationship. Iba yung tama pag Pilipino. Oo oo. Pero natawa sila nun nung sinabi ko yun. Or nakarelate sila doon. Meron na ba? Start na tayo. May hahabol naman dyan eh. Okay, tingnan ko nga. Gocha, ano bang first hugot line nun? Hugot line? Charger ka ba? Kasi wala akong alam na mapagkukunan ng lakas kundi ikaw. Cheesy, ha? Original ba yan? Chichi? Diba? Charger ka ba? Kasi wala akong alam na mapagkukunan ng lakas kundi ikaw. Ay nako, princess, siguro nakuha mo tong idea na to kay Consiel Philip Lacuna. Aba, nung Valentine, nagkalat ang kanya mga poster. Puro hugot line, ha? Diba? Ano ba yung mga nakita kong hugot? Bakit ba ako nabubulol? Hugot line na nakita ko doon. Di ba matanda sa dami, paiba-iba eh. Diba? Ayos, charger ka ba? Kasi wala akong alam ng pagkukunan ng lakas kundi ikaw. So, congratulations, Chichi. Okay, next.
Next, by Alisa Rain. Kung may Tuesday, dapat may choose night. Pero mas better if you choose me. Ayos! Mukhang original yan. Diba? Woo! Ang pucha naman. Oh. Diba? So, kung may Tuesday, dapat may choose night. Pero mas better if you choose me. Ayos yan, Alisa Rain. Congratulations. I like that. Okay? Next. Talaga ba? Sinama niyo ba yan? Hindi to kasama sa ano, ha? Oh, ito yung isang mga hugot line ni Consiel Philip Lacono. Sentrum ka ba? Kasi you make my life complete. Talaga ba? Diba? Sige nga, maghanap pa kayo ng ibang May iba pa siya dyan eh. Diba? Parang nagkaroon na tayo ngayon ng nako, Diyos ko, para akong biglang na-challenge eh. Next year, maghahanap na naman ako ng magandang hugot line. Diba? O, next entry. Next entry. Last piece of love. Last piece, hope and love. Sige. I'm a bee. Can you be my honey? Talaga ba? Siguro tinuruan niya ba? Tinuruan mo ba to, Abby? Diba? Pero at least ibang take sa Valentine, hindi lang yung ordinaryong Happy Valentine's Day. Mapapatingin ka, o nga no, tapos siguro may mga kumukopya na niyan. Diba? Okay. Orasan ka ba? Kasi po, lagi po kayong TikTok sa puso ko. Sabi ko na nga lahat ng mga hugot lines patungkol sa pag-ibig. So, congratulations, Erlinda Kadya. Orasan ka ba? Kasi po, lagi po kayong TikTok sa puso ko. Yan. Hanep pa. Sa mga hugot lines, nanood ba kayo ng My Amnesia Girl? Di ba parang doon nagsimula yung mga hugot lines? Ano ba yung hugot lines doon ni John? Si John Lloyd yun at saka si Tony Gonzaga Maraming hugot lines doon Pang-apat na hugot line. Kumain ka ng sitaw para matuto. Kumain ka ng sitaw para matuto kang bumitaw sa taong ang mahal ay hindi ikaw. By Chris Edward. Ba't specific sitaw? Kasi pwede rin mang bataw. Diba? Diba? Kumain ka ng isaw para matuto kang bumitaw sa taong mahal ay hindi ikaw. Siguro original to. Diba? Ngayon ko lang nakita itong hugot line na ito Congratulations, Chris Edward. Dapat yata magpa-contest ako Diba? Bago dumating ang February, magpapa-contest ako ng magandang hugot line. Nasasabihin ko pagdating ng February 14. Diba? Pwede, diba? May entry. Diba? By Tramps Tams, pang-5 hugot line. Ang pag-ibig ko sa'yo'y parang relo. Parating pakanan, walang pakaliwa. Loyal kay Mrs. lang. Talaga may ganun pa, hashtag? Wow, ang pag-ibig ko sa'yo parang relo. Parating pakanan, walang pakaliwa. Ako kaya maghanap ng hashtag, Congratulations, Trebs Thanks. Okay. Ako maghahanap ako, teka. Meron po sa hugot, Adrian Rojas de Luna. Alam mo kung ano ang mapait sa pag-ibig?
ang palayain ka. Wow! Wow! Ay, that's original. Ngayon ko lang nakita, ah. Ay, sino gumawa niyan? Ikaw, sis? Ay! Parang kilala ko to. Chairman, is that you? Alam mo kung ano ang mapait sa pag-ibig? Ang palayain ka. Galing mo naman, Chairman. Congratulations. May pinatatamaan ka ba? Ha? Wow, ah, bago yan. Original. Hindi ko na-gets yung una. Congratulations, Chairman Adrian. Marami na ata na sa Ilan na ba yan? Pang ilan na? Hindi. Oo nga naman, ito nga nakita ko, lumabas agad oh. Alam mo ba ang mapait sa pag-ibig, yung ampalayain ka? Lumabas agad? Siguro nakuha ni Chairman ito. Ito po. Okay, pang ilan na to? Pang 7? Pang 6? By Eileen Labida. Ba't ang hirap ng pangalan ngayon ng mga viewers natin? Sa love, walang bingi, walang bulag, walang pipi, pero tanga. Kababasa ko lang yan. Bakit ba lumalabas yung ano? Congratulations sa Eileen Labida. Sige. Ano pa? Hanap din ako ng hugot line. Okay. Oh, gusto daw niya, pang 7 to, no? Pang 8. Sirena ka ba? Kasi mermaid for each other. Talagang pinilit eh, no? Mermaid for each other. Mali kasi ang aking deliver eh. Sirena ka ba? Kasi mermaid for each other. Ayun. By time, Ray Mendoza. Congratulations po. Next. Gusto daw niya ng wild na jowa. Bigyan ng tiger. Bigyan ng tiger yan. Diba? Alam mo marami yung kay Senator Miriam eh. Ito. Pang ilan na to? Hindi lang ko pabalik. Pang 8. Okay. Maglaro tayo ng kahit ano, wag lang taguan. Kasi someone like you is hard to find. By Say the Second. Yan. Oy, parang pang-siyam na yan. Pang-siyam na yan, bilangin nyo. O sa bagay, okay lang yun. Magdagdag na lang kayo ng ano. Diba? Congratulations. Say the Second. Yan. Okay to ah. Last na ba to? Meron na ba? Oo. Ayan. By Paulo. Alam mo, nandidilim ang paningin ko kasi wala na akong makitang iba bukod sa'yo. Talaga naman. Diyos ko po. Nakakakilabot ang inyong mga ipinagpas. Bonus entry po. Bonus entry! May gusto po mangalawa, bonus entry. Ano ba ito? Bibigyan din natin ng ano? Sino ang Ang pag-ibig ko sa'yo ay parang buwan ng Pebrero. Patapos na. Oh! Ay! Oh my God! Oh my Sagot God! Patapos pa lang? Kala ko ba tapos na? Saan palaya? Ba't ganon? Diba? Kala ko pa naman ano? Diba? Oh my God. Hindi.
Di nga, patapos pa lang kalakpan man, tapos na. Diba? Diba? Congratulations po sa lahat ng mga nagsipagwagi sa atin pong modified honey quiz. Ang mga nagpadala po ng ating mga hugot lines, maraming salamat po sa inyo. Next time po, gandahan pa natin ang mga hugot lines natin, di ba? Malay mo, ulitin natin ito, di ba? Yung ating pong mga hugot lines. So, dyan po nagwawakas ang ating pong regular The Capital Report. Sana po, kahit maikli lang ating The Capital Report, ay marami ho kayong nalaman patungkol po sa mga naganap at patuloy na magaganap sa mga susunod na mga araw. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Hani Lacuna Pangan, nagsasabing babu! See you later!